Kung hindi po ninyong mababayaran ang balanse, bago mag-Biyernes, ma'am, mapipilitan po ang ospital na ilipat ang pasyente sa public ward. Ang boses sa kabilang linya ng cellphone ay malamig at walang emosyon, na para bang hindi ito nagsasabi ng isang hatol na gigiba sa buong mundo ni Lucia. Nabitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa sementadong sahig na may malakas na kalabog pero hindi man lang niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, isang mabangis na tambol na sumasabay sa ugong sa loob ng kanyang ulo. Public ward. Sa isip niya, nakita niya ang imahe ng kanyang nanay, ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, na nakahiga sa isang masikip na silid na papaligiran ng daing ng ibang pasyente, malayo sa tahimik na pangangalaga na kailangan nito. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan pa ng isa. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hindi pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ng kanyang ina para sa kanya. Dinampot niya ang cellphone, nabasag ang screen. Nanginginig ang mga kamay niya habang tinitingnan ang isang gusot na papel sa maliit niyang mesa. Nakasulat doon ang isang address, isang pangalan, Serrano Mansion, Balcawan, Villa Esmeralda. Ito na ang huling pag-asa niya. Ang nag-iisang baraha na natitira sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapatatag ang kanyang sarili. Para kay Inay, bulong niya sa hangin. Lahat gagawin ko para kay Inay. Ang laki ng gate ng Serrano Mansion ay sapat na para makaramdam si Lucia na para siyang isang langgam na naligaw sa mundo ng mga higante. Kulay ginto ang mga dulo ng itim na bakal nito, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Sa likod nito, isang mansyon na tila kinuha mula sa isang pelikula ang nakatayo. Puti, malawak, at napapaligiran ng isang hardin na mas luntian pa sa kahit anong parke na napuntahan na niya. Napayuko siya at tiningnan ang kanyang sarili. Ang luma niyang bestida at sapatos na may kaunting gasgas ay tila sumisigaw na hindi siya kabilang sa lugar na ito. Pero inalis niya ang pag-aalinlangan sa kanyang isip. Hindi ito ang oras para panghinaan ng loob. Pinindot niya ang intercom. Matapos ang ilang sandali, bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Tuloy po, sabi ng isang gwardiya. Ang loob ng mansyon ay mas nakakamangha pa. Malamig ang sahig na gawa sa marmol. Matataas ang kisame na may nakasabit na chandelier na gawa sa kristal. Bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan. Dito po kayo, ma'am. Hinihintay na po kayo ni Sir Alvaro, sabi ng isang kasambahay na sumalubong sa kanya. Dinala siya nito sa isang malawak na sala. Nakaupo sa isang kulay kremang sofa ang isang lalaki. Si Alvaro Serrano. Nakita na niya ang mukha nito sa mga magazine at dyaryo, isang bilyonaryong byudo. Pero sa personal, mas matindi ang dating nito. Ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay madilim at malalim. Tila walang mababakas na anumang emosyon. Sa tabi niya ay isang babae, si Carla de la Vega, ang kanyang fiancé, base sa mga nabasa niyang balita. Maganda ito, perpekto ang ayos mula sa buhok hanggang sa kuko. Ngumiti ito kay Lucia, ngunit hindi umabot sa mga mata nito ang ngiting iyon. Maupo ka, malamig na utos ni Alvaro. Umupo si Lucia sa dulo ng sofa sa tapat nila. Nanginginig ang mga tuhod. Lucia Reyes, sabi ni Alvaro habang binabasa ang kanyang resume. 24 na taong gulang, high school graduate. Ang huli mong trabaho ay kasambahay din sa pamilya de Guzman. Opo, sir, mahinang sagot ni Lucia. Tumingin ito sa kanya at pakiramdam ni Lucia ay para siyang sinusuri sa ilalim ng isang mikroskopyo. Bakit ka umalis doon? Kailangan ko po ng mas malaking sahod, sir. May sakit po ang nanay ko at kailangan po ng panggastos sa ospital.
Sinubukan niyang panatilihing matatag ang kanyang boses. Biglang nagsalita si Carla. Ang boses nito ay matamis, ngunit may bahid ng pangmamata. Alam mo ba kung gaano kalaki ang bahay na ito? Hija, kaya mo bang maglinis ng ganito kalaking mansyon? Mukhang hindi ka sanay sa mabibigat na gawain. Tiningnan siya ni Carla mula ulo hanggang paa at pakiramdam ni Lucia ay lumiit siya. Kaya ko po, ma'am. Sanay po ako sa trabaho. Hindi sumagot si Carla. Isang maliit na ngisi lang ang lumitaw sa gilid ng kanyang labi. Binalik ni Alvaro ang tingin sa resume. May 2 akong anak, Lucia. Isang lalaki, 10 taong gulang. Isang babae, 7 taong gulang. Ang pangunahing trabaho mo, bukod sa pag-asikaso sa bahay, ay ang alagaan sila. Naiintindihan mo? Opo, sir. Tila may gusto pa sanang sabihin si Alvaro nang biglang may narinig si Lucia na mahinang hikbi mula sa labas, sa may hardin. Napalingon siya sa malaking bintanang salamin. Doon, sa ilalim ng isang puno ng mangga, nakita niya ang isang batang babae. Nakatalikod ito, pero kitang-kita niya ang pagyanig ng maliliit nitong balikat. Umiiyak ito ng mag-isa. Isang kurot ang naramdaman ni Lucia sa kanyang puso. Nang mapansin ng bata na may nakatingin sa kanya, mabilis itong tumakbo papasok sa ibang pinto ng mansyon at nawala sa kanyang paningin. Huwag mo silang pansinin, sabi ni Alvaro. Ang boses ay mas naging malamig pa. Hindi sila sanay sa mga bagong tao, pero hindi na naalis sa isip ni Lucia ang imahe ng malungkot na bata. Matapos ang ilan pang mga tanong, tumayo si Alvaro. Sige, tanggap ka na. Magsimula ka bukas na bukas. Ang magiging kwarto mo ay nasa likod. Ipapakita sa iyo ni Manang Elida. Hindi makapaniwala si Lucia. Isang malaking bigat ang tila nabunot sa kanyang dibdib. Gusto niyang mapalundag sa tuwa. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Hindi po kayo magsisisi. Tumangulang si Alvaro at umalis na, pabalik sa tila isa itong opisina. Naiwan si Lucia kasama si Carla. Tumayo si Carla at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang matamis ng ngiti ay nawala na, napalitan ng isang matigas na ekspresyon. Makinig ka, mahinang sabi nito, ngunit puno ng pagbabanta. Nandito ka para magtrabaho, para maging utusan. Huwag na huwag mong susubukang maging malapit sa mga bata. At lalong-lalo na kay Alvaro. Tandaan mo kung saan ka lang lulugar sa bahay na ito. Naiintindihan mo ba? Napatango na lang si Lucia, hindi makapagsalita. Kinagabihan, ipinakita ni Manang Elida ang mayordoma, ang magiging kwarto ni Lucia. Maliit lang ito pero malinis. May sapat na espasyo para sa kanya. Habang inaayos niya ang iilan niyang damit, hindi niya mapigilang mapangiti. May trabaho na siya. May pag-asa na ulit para sa kanyang ina. Nasa kalagitnaan siya ng pagtutupi ng isang malakas na tunog ng nababasag na gamit ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Sinundan ito ng isang malakas at galit na sigaw ni Carla mula sa sala. Alvaro! Alvaro! Halika dito. Tingnan mo ang ginawa ng bago mong katulong. Kadadating pa lang niya. Sinira na niya ang vase na alaala pa sa'yo ni Elena. Naniga si Lucia sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya na kanina lang ay puno ng pag-asa, ay biglang kinabahan. Wala siyang ginagawa. Hindi man lang siya lumabas ng kwarto. Narinig niya ang mabibigat na yabag papalapit. Ang pinto ng kwarto niya ay bumukas ng malakas. Nakatayo doon si Alvaro. Ang mukha ay mas madilim pa kaysa kanina. Sa likod nito, si Carla ay umiiyak. Ngunit sa mata ni Lucia, ang mga luha nito ay peke. Sir, wala po akong... Hindi na naituloy ni Lucia ang sasabihin. Ang galit sa mga mata ni Alvaro ay nakakatakot. Isang oras ka pa lang dito. Gumawa ka na agad ng gulo. Sigaw ni Carla. Sinasabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan ang mga ganitong klaseng tao. Paalisin mo na siya, Alvaro. Paalisin mo na siya ngayon din.
Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala matapos ang galit na pagsigaw ni Carla. Si Lucia ay nakatayo sa may pintuan ng kanyang kwarto, maputla ang mukha at nanginginig, tila isang usa na nasukol ng mga mangangaso. Tiningnan ni Alvaro ang nabasag na basa sa sahig, isang mamahaling porselana mula sa Italy, regalo ng kanyang yumaong asawa. Isang pamilyar na kirot ang kumalat sa kanyang dibdib. Sa loob ng 3 taon, lahat ng bagay na nagpapaalala kay Elena ay iniingatan niya na parang banal na relikya. Alvaro darling, nakita mo na. Humihikbing sabi ni Carla. Kumapit ito sa kanyang braso. Hindi ko alam kung paano niya nagawa yon. Siguro ay sinubukan niyang linisin kahit hindi naman inuutusan. Tiningnan ni Alvaro si Lucia. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang pagkukunwari o kasinungalingan. Tanging takot at pagkalito. Hindi po ako lumabas ng kwarto, sir, sabi ni Lucia. Nanginginig ang boses. Pagkatapos po akong ihatid ni Manang Elida, hindi na po ako umalis doon. Sinungaling, sigaw ni Carla. Sino pa bang ibang gagawa niyan? Tayong 3 lang ang nandito. Napabuntong hininga si Alvaro. Pagod na siya. Pagod sa trabaho, pagod sa kalungkutan na bumabalot sa bahay na ito. At ngayon, pagod na rin sa ganitong klaseng drama. Ang gusto lang niya ay katahimikan. Manang Elida, mahinang tawag niya. Agad na lumitaw ang matandang mayordoma. Pakilinis na lang ito. At ikaw, sabi niya, tinuro si Lucia. Bumalik ka na sa kwarto mo. Bukas na natin ito pag-usapan. Pero Alvaro, tutol ni Carla. Carla, please, pagod ako. Putol niya sa sasabihin nito. Ang boses ay may bahid ng iritasyon. Walang nagawa si Carla kundi tumahimik, kahit na bakas pa rin sa mukha nito ang pagkaini. Pumasok si Lucia sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Pumasok naman si Alvaro sa kanyang study. Dala-dala ang isang baso ng alak. Umupo siya sa kanyang leather na upuan at minasahe ang kanyang sentido. May mali. May hindi tama sa nangyari. Masyadong mabilis. Masyadong perpekto ang tiyempo. Binuksan niya ang kanyang laptop. Sa ilang click lang, lumabas sa screen ang live feed mula sa mga security camera sa loob ng mansyon. Inatras niya ang recording sa oras ng insidente. Ang camera sa sala ay malinaw. Nakita niya ang sarili na pumapasok sa study. Si Lucia na naglalakad papunta sa kanyang kwarto at si Carla na naiwan sa sala. Nakita niya kung paano ito naglakad-lakad, tila iritable. At pagkatapos, sa isang iglap, malinaw na nakita ni Alvaro kung paano sinagi ng siko ni Carla ang vase. Nahulog ito at nabasag. Hindi ito aksidente. Kitang-kita ang intensyon sa kilos nito bago ito sumigaw. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kalooban ni Alvaro. Hindi galit, kundi pagkadismaya. Isinara niya ang laptop. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang gawin yon ni Carla. Dahil ba sa selos? Sa isang bagong katulong? Naisip niya, marahil ito na ang epekto ng pagkawala ni Elena sa kanya. Naging manhid na siya, hindi na marunong kumilatis ng tao. Pinili niya si Carla dahil ito ang tama. Maganda. Galing sa buena familia, bagay na maging Mrs. Serrano. Isang kasunduan, hindi isang relasyon na puno ng emosyon. Akala niya, iyon ang pinakamadali. Ang pinakamabuti para sa mga bata. Pero sa 3 taon, wala namang nagbago. Ang mga anak niya, si Leo at Luna, ay nanatiling parang mga anino sa sarili nilang pamamahay. Ang mga ngiti nila ay nawala kasabay ng pagkawala ng kanilang ina. Kinabukasan, maagang bumaba si Alvaro. Naabutan niya si Lucia sa kusina, tahimik na nagkakape. Nang makita siya nito, agad itong tumayo. Bakas ang kaba sa mukha. Sir, magandang umaga po. Hindi siya sumagot. Dumiretso siya sa coffee maker. Tungkol po kagabi. Panimula ni Lucia. Kalimutan mo na yon. Putol niya. Manatili ka. Gawin mo ang trabaho mo.
Nakita niya ang gulat at ginhawa sa mukha ni Lucia. Tumango lang ito at bumalik sa kanyang ginagawa. Hindi na niya sinabi na alam niya ang totoo. Ayaw na niya ng gulo. Buong araw, pinanood ni Alvaro si Lucia mula sa kanyang study. Nakikita niya ito sa mga kamera. Malinis itong magtrabaho, mabilis, at tahimik. Pero, ang pinakanakapukaw ng kanyang atensyon ay kung paano nito sinusubukang lapitan ang mga anak niya. Nakita niya nang subukan nitong kausapin si Leo, pero tinalikuran lang siya ng bata. Nakita niya kung paano ito nag-iwan ng isang platito ng cookies sa labas ng kwarto ni Luna, pero hindi man lang ito binuksan ng anak niya. Gayunpaman, hindi sumuko si Lucia. Nang gabing iyon, habang nasa study si Alvaro at abala sa mga papeles, narinig niya ang isang pamilyar na himig. Dahan-dahan siyang lumabas. Ang tunog ay nanggagaling sa pasilyo, malapit sa kwarto ni Luna. Sumilip siya. Nakita niya si Lucia nakaupo sa sahig sa labas ng nakasaradong pinto ng kwarto ni Luna. May hawak itong isang lumang libro. At dahil sa kabutihan ng prinsesa, ang buong kaharian ay muling napuno ng tawa at saya. Mahinang basa ni Lucia sa hangin, ang boses niya ay malambing. Ang mga bulaklak ay namukadkad at ang mga ibon ay muling umawit. Napatigil si Alvaro. Ang librong yun. Iyon ang paboritong fairy tale book ni Elena. Iyon ang kwentong binabasa niya kay Luna gabi-gabi bago ito matulog. Hindi na po siya babalik, di ba? Halos mapatalon si Alvaro sa gulat nang marinig ang boses ni Luna mula sa loob ng kwarto, sa likod ng pinto. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan na narinig niyang nagsalita ang anak niya sa isang taong hindi siya o si Leo. Ngumiti si Lucia. Kahit na nakaharap lang siya sa pinto. Ang nanay mo? Siguro nga hindi na siya babalik dito. Pero alam mo, naniniwala ako na ang mga nanay, nagiging bituin sila sa langit. Para kahit gabi, binabantayan pa rin nila tayo. Isang mahabang katahimikan. Maya-maya, dahan-dahang bumukas ang pinto. Sumilip si Luna. Ang mga mata nito ay namumugto, pero may kakaibang kislap. Tiningnan nito si Lucia. Pwede mo bang basahin ulit? Yung simula. Tumango si Lucia. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mula sa kinatatayuan niya sa dilim, pinanood ni Alvaro ang eksena. Isang bagay sa loob niya ang gumalaw. Isang bagay na matagal nang natutulog. Biglang may umubo sa likod niya. Si Carla. Nakataas ang kilay nito. At bakas ang inis sa mukha. What is she doing? Sinabi ko na sa kanyang layuan ang mga bata, bulong nito. Alvaro, you have to fire her. She's overstepping her boundaries. Pero sa pagkakataong ito, iba na ang naramdaman ni Alvaro. Tiningnan niya si Carla, pagkatapos ay ang pinto ng kwarto ni Luna kung saan maririnig ang mahinang boses ni Lucia na nagbabasa ng kwento. Hayaan mo siya. Sabi niya, ang boses ay matatag. What? Gulat na tanong ni Carla. Sabi ko, hayaan mo siya. Ulit ni Alvaro, bago ito tinalikuran at bumalik sa kanyang study. Kinahapunan kinabukasan, nagkaroon ng isang maliit na himala sa Serrano Mansion. Naglalaro mag-isa si Luna sa hardin gamit ang kanyang mga manika nang bigla siyang nadapa at nasugatan ang tuhod. Umiyak ito ng malakas. Si Carla, na nagbabasa ng magazine sa malapit ay napasimangot lang. Oh, stop being a crybaby, Luna. It's just a small scratch. Pero si Lucia, na nagdidilig ng halaman, ay mabilis na tumakbo palapit. Lumuhod ito sa harap ni Luna. Nako, ang gel na prinsesa, nasugatan. Malamig na sabi ni Lucia. Halika, gamutin natin yan ng magic kiss para mawala ang sakit. Hinipan ni Lucia ang sugat at pagkatapos ay marahan itong hinalikan. Kumuha siya ng panyo sa kanyang bulsa at maingat na pinunasan ng dugo. Tumingala si Luna kay Lucia. Ang mga mata ay puno pa rin ng luha. Magic kiss. Oo.
sabi ni Lucia. Ngumiti. Ganyan din ang ginagawa sa akin ni Inay kapag nasusugatan ako. Isang halik lang, nawawala na ang sakit. At doon, sa ilalim ng sikat ng araw, isang bagay na hindi pa nakikita ni Alvaro sa loob ng 3 taon ang nangyari. Ngumiti si Luna. Hindi isang pilit na ngiti. Hindi isang malungkot na ngiti. Kundi isang totoo. Maliwanag na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Si Alvaro, na nanonood mula sa bintana ng kanyang study, ay natigilan. Pakiramdam niya ay huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang nangiti na yon, iyon ang ngiti ni Elena. Ang ngiti na akala niya ay hindi na niya muling makikita. Bumaba ang tingin niya kay Lucia, na ngayon ay tinutulungan si Luna na tumayo. At sa unang pagkakataon, hindi na niya ito nakita bilang isang katulong lang. Nakita niya ang isang babaeng nagdala ng isang maliit na sinag ng liwanag sa madilim na mundo ng kanyang anak. Ngunit ang sandaling iyon ay nasira nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sir Alvaro Serrano? Ako nga. May ipapadala po ako sa inyong email. Siguro po. Magandang tingnan ninyo kung sino talaga ang mga pinapapasok ninyo sa pamamahay ninyo. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na ang tawag. Binuksan niya ang kanyang email. May isang bagong mensahe. Sa loob, may ilang litrato. Mga litratong kuha mula sa labas ng gate. Si Lucia, na may kausap na isang lalaking mukhang gusgusin at kahina-hinala. Nag-aabutan sila ng isang maliit na supot. Sa ilalim ng mga litrato, may isang maikling text. Mag-ingat ka sa katulong mo, sir. Baka hindi lang gamit mo ang mawala sa'yo. Ang ngiti ni Luna ay parang sikat ng araw na tumagos sa madilim na ulap sa puso ni Lucia. Sa loob ng ilang araw, iyon ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya sa loob ng mansyon. Pagkatapos ng insidente sa sugat, naging mas malapit sa kanya si Luna. Minsan, sinusundan siya nito habang naglilinis, tahimik lang na nanonood. Minsan naman, nagpapakita ito ng kanyang mga drawing. Pati si Leo, na dati parang pader na hindi matinag, ay nagsimula na ring magpakita ng bahagyang pagbabago. Hindi na siya nito tinitingnan na parang hangin lang. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya na may bakas ng kuryosidad sa mga mata. Pakiramdam ni Lucia ay unti-unti na niyang natatagpuan ang kanyang lugar sa malaking bahay na yon. Ang pag-aalaga sa mga bata ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kasiyahan na hindi niya inaasahan. Na ipapadala na rin niya ang pera para sa ospital ng kanyang ina. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng kaunting kapayapaan. Pero ang kapayapaan sa Serrano Mansion ay tulad ng isang manipis na yelo. Isang maling galaw lang ay maaari itong mabasag. Isang hapon, habang nag-aayos siya sa sala, pumasok si Carla, bitbit ang maraming paper bag mula sa mga mamahaling butik. Lucia, tawag nito. Ang boses ay matamis na naman. Pakidala naman nitong mga pinamili ko sa kwarto ko. At pagkatapos, ipagtimpla mo ako ng tsaa. Sige po, ma'am, sagot ni Lucia. Kinuha ang mga paper bag. Pumasok siya sa malawak na kwarto ni Carla. Lahat ng gamit ay puti, ginto, at kulay rosas. Habang maingat niyang inilalapag ang mga pinamili sa ibabaw ng kama. Isang bagay sa ibabaw ng dresser nito ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang diamond necklace. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw. Napakaganda. Hindi pa siya nakakakita ng ganoon kagandang alahas sa buong buhay niya. Hindi niya ito pinansin at lumabas na para ipagtimpla ng tsaa si Carla. Pagbalik niya, naabutan niya si Carla na nag-aayos sa harap ng salamin. Iniabot niya ang tsaa. Salamat, sabi ni Carla. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Makakaalis ka na. Lumabas si Lucia. Ilang minuto pa lang ang nakalipas nang marinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa kwarto ni Carla. Ang kwintas ko. Nasaan ang diamond necklace ko?
Kasunod noon ay ang mabilis na pagbukas ng pinto ng kwarto nito. Lucia, bumalik ka dito. Kinakabahang pumasok si Lucia sa kwarto. Naabutan niya si Carla na naghahalongkat sa kanyang mga gamit. Nagkakalat ang mga damit at accessories. Ma'am, ano pong problema? Huwag ka nang magkunwari. Galit na sabi ni Carla. Dinuro siya. Ang kwintas ko, yung suot ko kanina. Ikaw lang ang pumasok dito. Nasaan na? Po. Pero ma'am, wala po akong... Wala? Huwag mo akong gawing tanga. Sigaw ni Carla. Alvaro! Alvaro! Mabilis na dumating si Alvaro mula sa kanyang study. What's going on? Ang kwintas ko, Alvaro. Nawawala. At siya lang ang pumasok dito pagkatapos kong hubarin. Sabi ni Carla, humahagulgol. Pinagkatiwalaan natin siya. Pero tingnan mo. Tumingin si Alvaro kay Lucia. Ang mga mata nito ay naniningkit. Lucia? Sir, wala po talaga akong kinuha. Maniwala po kayo sa akin. Pakiusap ni Lucia. Nanginginig na ang buong katawan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi ito totoo. Isa itong masamang panaginip. Baka naman kung saan mo lang nailagay, Carla. Kalmadong sabi ni Alvaro. Hindi. Sigurado ako. Dito ko lang nilagay sa ibabaw ng dresser. Giit ni Carla. Baka nasa kanya. Kapkapan niyo siya. That's enough, Carla. Saway ni Alvaro. Hindi. Kailangan nating malaman ang totoo. Sabi ni Carla. Bigla itong may naalala. Teka, Alvaro. Yung email na natanggap mo, yung mga litrato. Tumingin si Carla kay Lucia na may mapanuyang ngiti. Sino yung lalaking kausap mo sa labas ng gate nung isang araw, Lucia? Yung mukhang adik na binigyan mo ng kung ano. Baka naman kasabwat mo yon. Baka sa kanya mo na naibigay ang kwintas ko? Nanlamig si Lucia. Ang lalaking tinutukoy ni Carla ay ang pinsan niya, si Kuya Jojo. Nagpunta ito para ihatid ang perang hiniram niya para sa paunang bayad sa ospital. Ang maliit na supot na ibinigay nito sa kanya ay naglalaman ng mga gamot na herbal para sa kanyang ina. Pinsan ko po yon. Halos pabulong niyang sabi. Yung ibinigay niya po ay gamot para sa nanay ko. Talaga ba? Tumawa si Carla. Isang napaka-convenient na paliwanag. Halugugin natin ang kwarto niya. Sigurado ako, may makikita tayo doon. Hindi na naghintay ng permiso si Carla. Dumiretso ito palabas ng kwarto at naglakad papunta sa kwarto ni Lucia. Sumunod si Alvaro, ang muka ay hindi maipinta. Wala nang nagawa si Lucia, kundi sumunod. Ang puso niya ay dumadagundong sa takot. Pumasok si Carla sa maliit na kwarto ni Lucia at walang pakundangang hinalungkat ang iilang gamit niya. Itinapon ang mga damit mula sa aparador. Ibinuhos ang laman ng kanyang bag. Wala naman dito, Carla. Tumigil ka na. Sabi ni Alvaro, halatang naiinis na. Hindi. Alam kong nandito lang yon. Sigaw ni Carla. Tila nag-iisip. Bigla itong lumuhod at sinilip ang ilalim ng kama. Pagkatapos ay tiningnan nito ang una ni Lucia. Dahan-dahan, itinaas niya ito. At doon, sa ilalim ng unan, kumikinang ang nawawalang kwintas. Nanlaki ang mga mata ni Lucia. Hindi akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Dinampot ni Carla ang kwintas at iwinagayway sa harap ni Alvaro. Ano ngayon ang masasabi mo, Alvaro? Kitang-kita na. Magnanakaw ang pinapasok mo sa bahay mo. Humarap si Alvaro kay Lucia. Ang kaninang bahagyang pagdududa sa mga mata niya ay napalitan ng isang bagay na mas masakit. Pagkadismaya. Isang malamig at matalim na pagkadismaya na tumusok sa puso ni Lucia. Sir, maniwala po kayo. Hindi ko po yan ginawa. Umiiyak na pakiusap ni Lucia. Hindi ko po alam. Si Ma'am Carla po. Siya po. Ako pa ngayon ang pagbibintangan mo? Gulat na sabi ni Carla. Ang kapal ng mukha mo. Hindi na nagsalita si Alvaro. Tinitigan lang niya si Lucia ng matagal. Bawat segundo ng katahimikan
ay parang isang dagok sa dibdib niya. Ang tiwalang unti-unti niyang sinubukang buuin ay gumuho sa isang iglap. Sa wakas, nagsalita si Alvaro. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Binigyan kita ng pagkakataon, Lucia. Pinagkatiwalaan kita. Pero mali pala ako. Umiling si Lucia. Ang mga luha ay tuloy-tuloy na sa pag-agos. Sir, parang awa niyo na po. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito, sabi ni Alvaro. Hindi man lang kumukurap. Binibigyan kita ng 24 na oras para umalis. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Lucia. Ang kanyang trabaho, ang panggamot ng kanyang ina, ang lahat ng kanyang pag-asa, nang biglang isang maliit na boses ang bumasag sa tensyon. Hindi siya magnanakaw. Lahat sila ay napalingon sa pintuan. Nakatayo doon si Leo. Ang mga maliliit niyang kamao ay nakakuyom. Tumingin siya ng diretso sa kanyang ama. Hindi po si Ate Lucia ang kumuha niyan. Nakita ko si Tita Carla. Nakita ko siyang pumasok sa kwarto ni Ate Lucia kanina habang nasa hardin siya. Ang mga salita ni Leo ay tumama na parang kidlat sa gitna ng silid. Natigilan si Carla. Ang pagkukunwaring galit sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng panandaliang pagkataranta. Leo darling, that's not nice. Huwag kang mag-imbento ng kwento. Alam kong ayaw mong umalis si Lucia, pero hindi magandang magsinungaling. Pero si Alvaro, hindi niya inalis ang tingin sa kanyang anak. Bihira itong magsalita, lalo na para ipagtanggol ang isang tao. At sa mga mata ni Leo, walang bakas ng pag-iimbento. Tanging determinasyon. Hindi ako nagsisinungaling, Dad. Matigas na sabi ni Leo. Nasa bintana ako ng kwarto ko. Nakita ko si Tita Carla na pumasok dito. Mabilis lang siya. Tapos lumabas na. Humarap si Alvaro kay Carla. Carla, totoo ba ang sinasabi niya? Of course not. Mabilis na sagot ni Carla, tumatawa ng pilit. Bata lang yan, Alvaro. Baka kung ano lang ang nakita niya. Halika na, tapusin na natin to. Pero hindi natinag si Alvaro. May kung anong nagbago sa loob niya. Ang pagsasalita ni Leo ay parang isang susi na nagbukas ng pinto sa kanyang isipan. Pinalabas ang lahat ng pagdududa na pilit niyang itinatago. Ang nabasag na vase, ang email na walang nagpadala, at ngayon ito. May kamera sa kwarto ni Leo, mahinang sabi ni Alvaro, pero ang bawat salita ay may bigat. Isang maliit na nannycam na inilagay ko noon pa para makita kung okay lang sila. Tingnan natin. Ang kulay sa mukha ni Carla ay biglang nawala. Alvaro, that's ridiculous. Hindi mo na kailangang gawin yan. Bakit mas paniniwalaan mo ang isang bata at isang katulong kaysa sa fiancé mo? Hindi sumagot si Alvaro. Tinalikuran niya sila at naglakad papunta sa kanyang study. Naiwan ang tatlo sa kwarto ni Lucia, si Carla na hindi mapakali, si Leo na matapang na nakatayo, at si Lucia na hindi alam kung ano ang dapat maramdaman. Ilang minuto lang ang lumipas, bumalik si Alvaro. Ang mukha niya ay blangko, pero ang mga mata niya ay nag-aapoy sa isang emosyon na hindi pa nakikita ni Lucia dati. Tiningnan niya si Carla. Umalis ka muna, Carla. Mag-usap tayo mamaya. Utos niya, ang boses ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagtanggi. Pero Alvaro, sinabi kong umalis ka muna. Walang nagawa si Carla kundi umalis. Padabog na isinara ang pinto ng kanyang kwarto. Naiwan silang tatlo. Tumingin si Alvaro kay Leo at ginulo ang buhok nito. Good job, son. Bumalik ka na sa kwarto mo. Tumango si Leo at tumakbo paalis. Pero bago siya tuluyang umalis, sumulyap ito kay Lucia at ngumiti ng bahagya. Ngayon, silang dalawa na lang ni Alvaro ang naiwan. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Napayoko si Lucia, hindi kayang salubungin ang kanyang tingin. Lucia, nag-angat siya ng tingin. Patawad, sabi ni Alvaro. Isang salita lang, pero puno ng pagsisisi. Hindi kita dapat hinusgahan. Dapat nakinig ako sa'yo. Naramdaman ni Lucia ang muling pag-init ng kanyang mga mata. Pero sa pagkakataong ito,
Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Tumango lang siya, hindi pa rin makapagsalita. Manatili ka, sabi ni Alvaro. Kailangan ka ng mga anak ko. Kailangan ka namin dito. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Tila may isang pader na bumagsak sa pagitan ni Alvaro at ni Lucia. Hindi na siya nito tinitingnan bilang isang empleyado lang. Nakikita niya ang respeto sa mga mata nito at kung minsan, isang bagay pa na hindi niya mapangalanan. Si Carla naman ay laging wala sa mansyon, laging may meeting o shopping na pupuntahan. Halatang iniiwasan nito si Alvaro. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay ramdam sa buong bahay. Isang gabi, malakas ang buhos ng ulan. Malakas din ang hangin. Nasa kusina si Lucia, naghahanda para matulog, nang marinig niya ang isang malakas na kalabog mula sa likod bahay. Sumilip siya sa bintana. Ang bubong ng lumang bodega kung saan nakatago ang mga gamit ni Elena ay nasira ng hangin. Umuulan sa loob at nababasa ang mga kahon. Walang pag-aalinlangan, kumuha siya ng payong at tumakbo palabas. Kahit anong mangyari, hindi niya hahayaang masira ang mga alaala ng ina ng mga bata. Pagdating niya sa bodega, basang-basa na siya. Sinubukan niyang hilahin ang mga mabibigat na kahon palayo sa butas ng bubong. Anong ginagawa mo? Isang boses ang nagpatigil sa kanya. Nakatayo sa pintuan ng bodega si Alvaro, basa na rin ng ulan. Sir, yung mga gamit po, nababasa. Sabi ni Lucia, hinihingal. Hindi na nagsalita si Alvaro. Pumasok siya at tinulungan si Lucia na ilipat ang mga kahon. Nagtutulungan sila sa gitna ng malakas na ulan at kulog. Ang damit nila ay dumidikit na sa kanilang mga katawan. Nang mailipat na nila ang huling kahon, pareho na silang pagod at basang-basa. Salamat, sabi ni Alvaro. Ang boses ay bahagyang paos. Wala po yon, sir. Mahalaga po ang mga gamit na to para sa inyo, sagot ni Lucia. Dahil sa pagod, hindi niya namalayan ang isang basang sahig. Bigla siyang nadulas. Lucia! Bago pa man siya bumagsak, nasalo siya ng malalakas na braso ni Alvaro. Biglang huminto ang lahat. Ang tanging naririnig na lang nila ay ang patak ng ulan sa bubong at ang malakas na paghinga nilang dalawa. Magkalapit ang kanilang mga mukha. Ilang pulgada na lang ang pagitan. Nakikita ni Lucia ang mga butil ng tubig ulan na dumadaloy sa mukha ni Alvaro. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, malalim at puno ng emosyon. Isang emosyon na hindi niya pa nakikita dati. Pakiramdam ni Lucia ay tumigil ang kanyang paghinga. Ang malamig na gabi ay biglang uminit. Ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay hindi na dahil sa pagod, kundi dahil sa kakaibang kaba. Dahan-dahang inilapit ni Alvaro ang kanyang mukha. Napapikit si Lucia, hinihintay ang hindi niya inaasahan, pero biglang kumulog ng napakalakas na tila nagpagising sa kanilang dalawa. Mabilis na lumayo si Alvaro, tila nahihiya. Tumayo rin ng maayos si Lucia, namumula ang mukha. Pasensya na, sabi ni Alvaro, umiiwas ng tingin. Pumasok na tayo, baka magkasakit ka. Tumango lang si Lucia at naunang maglakad. Habang naglalakad siya pabalik sa mansyon, hindi niya mapigilang hawakan ang kanyang dibdib. Ang puso niya ay nagwawala pa rin. Ano ang nangyari? At bakit pakiramdam niya may isang bagay na nagsimula sa gitna ng ulan ngayong gabi? Hindi nila alam. Mula sa bintana sa ikalawang palapag, may isang pares ng mga matang nanlilisik sa galit ang nakamasid sa kanila. Hawak ni Carla ang kanyang cellphone. Sa screen, isang mensahe mula sa isang loan shark ang nakasulat. Carla, huling araw mo na bukas. Bayad o buhay. Nanginig ang kamay ni Carla. Tumingin siyang muli sa labas kay Alvaro at Lucia na papasok na sa main house. Isang desperadong plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang plano na mas masama, mas marumi, at siguradong wawasak sa lahat.
Nanginginig na isinara ni Carla ang kurtina. Ang imahe ni Alvaro at Lucia, magkalapit, basa sa ulan, naliligo sa ilaw mula sa bodega, ay tila isang nag-aapoy na bakal na itinatak sa kanyang isipan. Galit, selos, pero higit sa lahat, takot. Isang malamig at nakakaparalisang takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi, hindi pwedeng mangyari to, bulong niya sa sarili. Bumalik ang tingin niya sa kanyang cellphone. Ang mensahe ng loan shark ay parang isang hatol ng kamatayan, bayad o buhay. Napasabunot siya sa kanyang perpektong inayos na buhok. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi ito dapat ang nangyayari. Ang lahat ay dapat na nasa ayos. Ang kasal kay Alvaro Serrano, iyon ang kanyang grand plan, ang kanyang nag-iisang paraan para makatakas. Makatakas mula sa kahihiyan ng pagka-bankrupt ng kanilang pamilya. Makatakas mula sa mga utang na naipon niya dahil sa kanyang pagsusugal. Akala niya, perpekto na ang lahat. Si Alvaro ay biyudo, desperado para sa isang ina, para sa kanyang mga anak, at higit sa lahat, bulag sa emosyon. Madali lang dapat itong paikutin, pero dumating ang babaeng yon. Si Lucia, isang hamak na katulong. Akala niya noong una, isa lang itong maliit na abala. Isang langaw na madaling patayin. Ngunit ang langaw na yon ay unti-unting naging isang halimaw na sumisira sa lahat ng kanyang mga plano. Kasalanan niya lahat, sabi ni Carla. Ang kanyang boses ay naging isang galit na pabulong. Kung hindi siya dumating, maayos na sana ang lahat. Tumayo siya at naglakad papunta sa kanyang dresser. Binuksan niya ang isang maliit na jewelry box at kinuha ang isang bote ng sleeping pills. Kumuha siya ng 2 at nilunok ito ng walang tubig. Kailangan niyang kumalma. Kailangan niyang mag-isip. Habang hinihintay niya ang epekto ng gamot, ang kanyang isip ay lumipad pabalik. 6 na buwan na ang nakalipas. Gabi. Malakas ang ulan, katulad ngayon. Kakagaling lang ni Carla sa isang secret high-stakes poker game. Natalo siya. Malaki. Lahat ng natitira sa kanyang pera ay nawala. Habang nagmamaneho siya, nanginginig ang kanyang mga kamay sa manibela. Ang sasakyang minamaneho niya ay ang itim na sedan ni Alvaro. Ipinahiram nito sa kanya para sa isang charity event. Tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Humahalo sa galit at desperasyon. Paano niya sasabihin kay Alvaro? Paano niya babayaran ang mga utang niya? Tinungga niya ang natitirang laman ng maliit na bote ng alak na dala niya. Bigla siyang nahilo. Ang mga ilaw sa kalsada ay nagsimulang sumayaw sa kanyang paningin. Masyado siyang mabilis, masyadong madilim, at sa isang iglap, isang kalabog. Isang malakas na tunog ng pagtama ng metal sa isang bagay na malambot. Napapreno siya. Sa ilalim ng ulan, sa liwanag ng kanyang headlight, may isang katawan ng babae na nakahandusay sa kalsada, hindi gumagalaw. Napatakip si Carla sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw. Panic, puro panic. Hindi siya pwedeng mahuli. Masisira ang lahat. Si Alvaro, ang kasal, ang pera. Walang pag-aalinlangan. Tinapakan niya ang silinyador at pinaharurot ang sasakyan, iniwan ang babae sa madilim at basang kalsada. Hindi siya lumingon. Kinabukasan, dinala niya ang kotse sa isang talyer na kilala sa pag-aayos ng mga bagay na walang tanong-tanong. Pinalitan ang basag na headlight, inayos ang nyupi sa hood. Binalik niya ang kotse kay Alvaro na parang walang nangyari. Sinubukan niyang kalimutan ang lahat, ngunit gabi-gabi, binabagabag siya ng imahe ng babaeng iyon. Napabalik si Carla sa kasalukuyan. Ang epekto ng gamot ay nagsisimula nang kumalat sa kanyang katawan, ngunit hindi nito kayang pawiin ang alaala. Biglang may narinig siyang boses mula sa labas ng kanyang kwarto. Ang boses ni Lucia. Kausap ang isang tao sa telepono.
Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at nakinig. Opo, Ate Beth. Ganun pa rin po ang kalagayan ni Inay. Opo. Malakas pa rin ang pananampalataya ko na magkakaroon ng hustisya, na mahuhuli rin kung sino man ang nakabangga sa kanya, kung sino man ang may-ari ng itim na sasakyan na yon, nanigas si Carla. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Hindi maaari. Ang babaeng nabangga niya, ang nanay ni Lucia. Ang tadhana ay tila pinaglalaruan siya sa isang napakalupit na paraan. Ngayon, naiintindihan na niya. Si Lucia ay hindi lang isang karibal sa pag-ibig ni Alvaro. Siya ay isang buhay na paalala ng kanyang krimen. Isang bombang kahit anong oras ay maaaring sumabog at wasakin ang lahat ng itinayo niya. Hindi na ito tungkol sa selos. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Kailangan niyang maalis si Lucia sa bahay na ito. Kailangan niyang mapatahimik ito. Ngayon din, bumalik siya sa kanyang kama. Ang kanyang isip ay nagtatrabaho ng mabilis. Ang mga simpleng paninira ay hindi nagagana. Natuto na si Alvaro. Kailangan niya ng isang bagay na hindi matatanggihan. Isang bagay na tatama sa pinakamalaking kahinaan ni Alvaro. Ang kanyang mga anak. Isang masamang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na walang puwang para sa pagkakamali. Kinuha niya ang bote ng sleeping pills sa kanyang dresser. Mga tableta na inireseta sa kanya para sa kanyang anxiety. Mga tableta na napakatapang. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Carla de la Vega na kilala ng lahat. Ang mga mata nito ay puno ng desperasyon. Isang hayop na nasukol at handang gawin ang lahat para makaligtas. Kinuha niya ang gatas ni Luna mula sa maliit na ref sa kanyang kwarto na inihanda ni Lucia para sa hating gabi kung sakaling mauhaw ang bata. Binuksan niya ang bote ng gamot. Patawarin mo ako, Luna. Bulong niya sa hangin. Pero kailangan kong gawin to para sa ating kinabukasan. Maingat niyang dinurog ang isang tableta hanggang sa maging pulbos ito at inihalo sa gatas. Inalog niya ito ng mabuti hanggang sa matunaw. Pagkatapos, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang pinto. Tumingin siya sa kaliwat kanan ng pasilyo. Tahimik. Walang tao. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kusina. Kinuha niya ang baso ng gatas na iniwan ni Lucia sa tray para kay Luna. Itinapon niya ang laman nito sa lababo at pinalitan ng gatas na may halo ng gamot. Ibinalik niya ang baso sa tray. Perpekto. Walang sino man ang makakahalata. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, narinig niya ang boses ni Lucia na papalapit. Nagmamadali itong kinuha ang tray at dinala sa kwarto ni Luna. Isinara ni Carla ang pinto at sumandal dito. Ang puso niya ay kumakarera. Ito na yon. Ang huling baraha. Kapag uminom si Luna at nagkasakit, sino ang sisisihin? Ang taong huling naghanda ng gatas, si Lucia. Sa pagkakataong ito, walang Leo na magliligtas sa kanya. Walang kamera na makakapagsabi ng totoo. Sa pagkakataong ito, sigurado nang tapos si Lucia Reyes. Matapos ang nangyari sa bodega, hindi mapakali ang isip ni Lucia. Ang halos halik na yon, ang titig ni Alvaro, ang kakaibang kuryente na dumaloy sa pagitan nila, lahat ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Pinilit niyang iwaksi ito. "Huwag kang umasa, Lucia," saway niya sa sarili. "Amo mo siya. Isa ka lang katulong." Pero hindi niya mapigilan ang munting pag-asa na sumibol sa kanyang puso. Kinagabihan, ginawa niya ang kanyang karaniwang gawain. Inihanda niya ang gatas ni Luna at inilagay sa isang tray sa kusina. Handa nang dalhin sa kwarto ng bata bago siya matulog. Habang nagpupuna siya ng mesa, napansin niya ang isang anino na dumaan sa pasilyo. Si Carla. Nakaramdam siya ng pamilyar na kaba. Mula nang mabuking ang paninira nito sa kwintas, naging tahimik si Carla
Ngunit ang katahimikan nito ay mas nakakatakot. Para itong isang ahas na naghihintay ng tamang oras para manuklaw. Nakita niya si Carla na pumasok sa sarili nitong kwarto. Ilang saglit pa, lumabas ito at naglakad papunta sa direksyon ng kusina. Nagtago si Lucia sa gilid ng pinto ng dining room. Nakita niya si Carla na lumapit sa tray kung nasaan ang gatas ni Luna. May ginawa ito sa baso, mabilis lang, bago ito bumalik sa kwarto nito na parang walang nangyari. Kinutuban si Lucia. Bakit gagalawin ni Carla ang gatas ni Luna? Dahan-dahan siyang lumapit sa tray. Tiningnan niya ang gatas. Mukha namang normal, pero hindi maalis ang kanyang pagdududa. Inangat niya ang baso at inamoy. Walang kakaibang amoy. Baka naman paranoid lang ako. Bulong niya sa sarili. Baka tiningnan lang ni Carla, pero hindi mapalagay ang kanyang loob. Nagpasya siyang itapon na lang ang gatas at gumawa ng bago. Para sigurado. Hawak na niya ang baso at papalapit na sa lababo nang biglang bumukas ang pinto ng kusina. Anong ginagawa mo? Si Carla. Ang mga mata nito ay matalim. Ma'am, dadalhin ko na po sana ang gatas kay Luna. Palusot ni Lucia. Talaga ba? Sabi ni Carla, lumalapit. Bakit parang papunta ka sa lababo? Itatapon mo ba yan? Bakit may problema ba sa gatas? Wala po ma'am. Naisip ko lang po na baka mas gusto ni Luna ng maligamgam. Sagot ni Lucia. Ang puso niya ay nagsisimula nang kumabog ng mabilis. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Carla. Huwag ka nang mag-abala. Ako na ang magdadala nito sa kanya. Siguradong hinihintay na niya ito. Mabilis na kinuha ni Carla ang tray mula sa kamay ni Lucia. Walang nagawa si Lucia kundi panoorin itong umalis. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Mali ito. May mali. Tumakbo siya at sinundan si Carla. Naabutan niya ito sa labas ng kwarto ni Luna. Ma'am, ako na po. Trabaho ko po iyan. Pakiusap ni Lucia. Sinusubukang kunin ang tray. Ano ka ba, Lucia? Tumutulong lang ako. Sabi ni Carla. Iniiwas ang tray. Huwag kang mag-alala. Binuksan ni Carla ang pinto. Si Luna ay nakaupo sa kanyang kama. Nagbabasa. Luna, darling. Look what Tita Carla has for you. Masayang sabi ni Carla. Your milk. Salamat po, tita. Sabi ni Luna, inaabot ang baso. Luna, huwag. Sigaw ni Lucia. Pero huli na ang lahat. Naisubo na ni Luna ang straw at nakahigop na ito ng isang malaking lagok bago pa man niya maagaw ang baso. Lucia, ano bang problema mo? Galit na sigaw ni Carla. Natapon ang natitirang gatas sa sahig. Si Luna ay tumingin sa kanila. Naguguluhan. Bakit po, Ate Lucia? Hindi makasagot si Lucia. Tiningnan niya si Carla na ngayon ay may ngiti ng tagumpay sa mga labi. Wala, baby, sabi ni Carla kay Luna. Nag-iinarte lang niyang katulong na yan. Sige na, matulog ka na. Lumabas sila ng kwarto. Hinarap ni Carla si Lucia sa pasilyo. Ano ang akala mo sa ginagawa mo? Mahinang sabi ni Carla, puno ng pagbabanta. Sinusubukan mo bang isabotahe ako? Good luck sa'yo. Tinalikuran siya nito at pumasok sa sariling kwarto. Naiwan si Lucia sa pasilyo, nanginginig. Sana nagkakamali lang siya ng kutob. Sana paranoid lang siya. Ilang minuto siyang naghintay sa labas ng kwarto ni Luna. Nang walang marinig na kahit ano, pilit niyang pinakalma ang sarili. Uminom lang naman ng isang lagok ang bata. Siguro naman, walang mangyayaring masama. Bumalik siya sa kanyang kwarto para maghanda ng matulog, ngunit hindi siya mapakali. Hindi nagtagal, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang sigaw ni Luna. Ate Lucia. Yung tiyan ko. Ang sakit. Napatakbo si Lucia. Kasunod niya si Alvaro na mabilis na lumabas mula sa study. Pagpasok nila sa kwarto, naabutan nilang nakahiga sa sahig si Luna, namimilipit sa sakit. Bigla itong nagsuka. Luna, anak! Sigaw ni Alvaro. Binuhat ang anak.
Ang mukha ni Luna ay namumutla at ang kanyang paghinga ay mababaw. Anong nangyari? Tanong ni Alvaro. Ang boses ay puno ng panik. Yung gatas. Sir, yung gatas. Sabi ni Lucia, nanginginig. Lumabas si Carla mula sa kanyang kwarto, nagkukunwaring nag-aalala. Oh my God! What happened to Luna? Tawagan niyo ang doktor, sigaw ni Alvaro. Habang tinatawagan ni Carla ang doktor, pinupunasan ni Lucia ng malamig na bimpo ang noo ni Luna. Maya-maya, nawalan ng malay ang bata. Dumating ang doktor ng pamilya. Matapos suriin si Luna, ang mukha niya ay naging seryoso. Kailangan siyang dalhin sa ospital, pero base sa mga sintomas, mukhang nakainom siya ng malaking dosis ng pampatulog, isang klase ng malakas na sedative. Lahat ng dugo sa mukha ni Alvaro ay nawala. Tumingin siya kay Lucia. Gatas, sinabi mo yung gatas. Ikaw ang naghanda ng gatas niya, di ba? Opo, sir, pero Alvaro, tingnan mo ito, sabi ni Carla. May hawak na isang maliit na bote ng gamot. Nakita ko to sa basurahan sa kwarto ni Lucia. Kinuha ni Alvaro ang bote, isang reseta ng malakas na sleeping pills, gamot na hindi basta-basta nabibili. Hindi akin yan, sabi ni Lucia. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Si Ma'am Carla po, nakita ko po siya sa kusina kanina. Siya po ang... Ako na naman? Sigaw ni Carla umiiyak. Lucia, ano bang galit mo sa akin? Bakit mo dinamay ang bata? Dahil ba sa selos? Dahil ba gusto mo si Alvaro para sa sarili mo? Nakatitig lang si Alvaro kay Lucia. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit, takot, at pagtataksil. Lahat ng tiwalang nabuo ay gumuho sa isang iglap. Ang tanging nakikita niya ngayon ay ang kanyang anak, na walang malay, at ang bote ng lason na natagpuan sa kwarto ng babaeng pinagkatiwalaan niya. Lumapit siya kay Lucia. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Anong ginawa mo sa anak ko? Ang tanong ni Alvaro ay hindi isang tanong na naghahanap ng sagot. Ito ay isang hatol. Ang lamig sa kanyang boses ay tumagos sa buto ni Lucia. Mas malamig pa kaysa sa gabing umuulan kung kailan sila nagkasama sa bodega. Nawala na ang Alvaro na may mga matang puno ng pagsisisi at pag-usbong na pagtingin. Ang kaharap niya ngayon ay isang ama na nasasaktan, isang leon na handang pumatay para protektahan ang kanyang supling. At sa mga mata nito, siya ang panganib. Sir, parang awa niyo na po. Maniwala kayo sa akin. Pakiusap ni Lucia. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi ko po kayang gawin yan kay Luna. Mahal ko po ang mga anak niyo. Mahal? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Alvaro. Ganito ba ang pagmamahal na sinasabi mo? Lalasunin mo ang anak ko? Hindi, Alvaro. Aksidente lang siguro. Sabat ni Carla. Nagkukunwaring pinapakalma ang sitwasyon. Baka nagkamali lang si Lucia. Baka pampatulog niya yan at aksidenteng nahalo sa gatas. Ang mga salita ni Carla ay mas lalong nagpaapoy sa galit ni Alvaro. Aksidente! Carla, tingnan mo si Luna. Tingnan mo ang ginawa niya. Binalingan niya muli si Lucia. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Lahat ng ebidensya sa'yo nakaturo. Ang bote ng gamot. Ikaw ang huling may hawak ng gatas. Ano pa ang gusto mong paniwalaan ko? Pero nakita ko po si Ma'am Carla sa kusina. Giit ni Lucia. Ang boses ay desperado na. Siya po ang may hawak ng tray bago ko dinala kay Luna. Sinungaling! Sigaw ni Carla. Bakit ko naman gagawin yon sa pamangkin ko? Ikaw ang may motibo dito, Lucia. Nagseselos ka. Gusto mong sirain ang pamilya namin. Tiningnan ni Alvaro ang dalawang babae. Si Carla, ang kanyang fiancé, na umiiyak at mukhang nag-aalala. At si Lucia, ang katulong, na umiiyak din
pero may ekspresyon ng isang taong nasukol. Sa isip ni Alvaro, na puno ng takot para sa buhay ng kanyang anak, ang pagpili ay naging simple. Mas madaling paniwalaan ang kasinungalingan na pamilyar kaysa sa katotohanan na komplikado. Bumaling ang doktor sa kanya. Sir Alvaro, kailangan na nating dalhin si Luna sa ospital. Now. Tila nagising si Alvaro sa katotohanan. Tumango siya. Binuhat niya si Luna na ngayon ay isinasakay na sa stretcher ng mga medic na kararating lang. Carla, sumama ka sa amin sa ospital. Utos niya. Opo darling, sagot ni Carla. Pinupunasan ng kanyang mga pekeng luha. Naiwan si Lucia sa kwarto, nakatayo. Tila isang estatwa. Narinig niya ang pag-alis ng ambulansya. Ang katahimikan na naiwan ay mas nakakabingi pa kaysa sa mga sigaw kanina. Ilang oras siyang naghintay. Walang tawag, walang balita. Ang bawat minuto ay parang isang walang hanggang pagdurusa. Madaling araw na nang bumalik si Alvaro. Mag-isa. Ang damit niya ay gusot. Ang mga mata niya ay pula sa pagod at pag-aalala. Nang makita siya nito sa sala, isang madilim na anino ang dumaan sa mukha nito. Kumusta na po si Luna? Nanginginig na tanong ni Lucia. Stable na siya, sagot ni Alvaro. Ang boses ay walang buhay. Nailabas na nila ang lason sa katawan niya. Magiging okay siya. Nakahinga ng maluwag si Lucia. Salamat po sa Diyos. Huwag mong banggitin ang pangalan ng Diyos, malamig na sabi ni Alvaro. Wala kang karapatan. Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Pinagkatiwalaan kita, Lucia. Pinapasok kita sa bahay ko. Pinagkatiwala ako sa iyo ang mga anak ko. Ito ang isusukli mo sa akin? Sir, hindi po totoo ang mga paratang. Pakisuyo po. Pakinggan niyo po ako. Ayoko nang makarinig ng kahit anong kasinungalingan mula sa iyo. Sigaw ni Alvaro. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na mansyon. Nakita ko ang bote ng gamot. Narinig ko ang sinabi ng doktor. Ano pa ba ang kailangan kong malaman? Kumuha siya ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa at ibinato ito sa paanan ni Lucia. Kumalat ang mga pera sa sahig. Bayad mo yan. Sapat na yan para hindi ka na magutom. Sapat na yan para mawala ka na sa buhay namin. Napaluhod si Lucia. Ang mga pera sa sahig ay parang isang insulto sa kanyang pagkatao. Hindi ko po kailangan ng pera niyo, sir. Umiiyak niyang sabi. Ang kailangan ko po ay paniwalaan niyo ako. Paniwalaan ka? Tumawa si Alvaro. Isang tawang walang saya. Paano? Paano kita paniniwalaan kung ang anak ko ay muntik nang mamatay dahil sa'yo? Hinawakan niya si Lucia sa braso at marahas na itinayo. Kinaladkad niya ito palabas ng mansyon. Malakas pa rin ang ulan sa labas. Sir, parang awa niyo na. Saan po ako pupunta? Pagmamakaawa ni Lucia, basang-basa na ng ulan. Wala akong pakialam. Sigaw ni Alvaro, ang mukha ay nababasa na rin ng ulan. At marahil, ng mga luhang hindi niya namamalayan. Umalis ka. Huwag ka nang magpapakita sa akin, sa mga anak ko, kahit kailan. Dahil sa susunod na makita kita, hindi na ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Binitawan niya ito. Pumasok siya pabalik sa mansyon at isinara ang pinto ng malakas. Ang tunog ng pag-lock nito ay parang isang hatol na nagsasara sa lahat ng pag-asa ni Lucia. Naiwan siyang nakaluhod sa gitna ng ulan sa labas ng malaking gate ng Serrano Mansion. Basang-basa, nilalamig, at durog na durog. Tumingala siya sa langit. Hinahayaang hugasan ng ulan ang kanyang mga luha. Wala na ang lahat. Ang kanyang trabaho, ang tiwala ng taong nagsimula nang maging mahalaga sa kanya. Ang pag-asa para sa kanyang ina. Nawala ang lahat sa isang gabi. Sa loob ng mansyon, sumandal si Alvaro sa pinto. Dahan-dahang napaupo sa sahig. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Sa halip na makaramdam ng ginhawa, isang nakakapasong kirot at isang hindi maipaliwanag na pag-aalinlangan
ang kumain sa kanyang kalooban. Sa ikalawang palapag, sa kwarto ni Leo, na bahagyang bukas ang pinto, tahimik na umiiyak ang isang bata. Narinig niya ang lahat. Ang sigaw ng kanyang ama, ang pagmamakaawa ni Lucia, at alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na may isang malaking pagkakamali ang nangyari. Ang buong mansyon ay nabalot sa isang nakakabinging katahimikan, ang katahimikan ng kalungkutan, ng galit, at ng isang katotohanang nagtatago sa dilim. Lumipas ang 3 araw, 3 araw ng nakakabinging katahimikan sa Serrano Mansion. Si Luna ay nakauwi na mula sa ospital. Mahina pa rin ito, ngunit ligtas na. Pero ang dating bahagyang sigla na bumalik sa kanya nang dumating si Lucia ay muling naglaho. Hindi na ito nagsasalita. Hindi na itong ngumingiti. Madalas, nakikita na lang siya ni Alvaro na nakatingin sa bintana. Tila may hinihintay na hindi na darating. Si Leo naman ay mas malala. Kinukulong niya ang sarili sa kanyang kwarto. Kapag sinusubukan siyang kausapin ni Alvaro, tatalikuran lang siya nito. Ang dating malamig na mansyon ay naging isang malaking nicho ng kalungkutan, mas malala pa kaysa noong mga unang taon pagkatapos mamatay ni Elena. Si Carla ang tanging masaya. Lagi itong nakangiti. Laging sinusubukang pasiglahin ang bahay. Pero ang mga ngiti niya ay hindi na umabot sa mga mata ni Alvaro. Sa halip na makaramdam ng ginhawa, nakakaramdam siya ng inis. May kung anong mali sa sobrang kasayahan nito habang ang pamilya niya ay nagluluksa. Isang gabi, hindi na natiis ni Alvaro. Kinatok niya ang kwarto ni Leo. Leo anak, buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo. Walang sagot. Leo please, nag-aalala na si Daddy. Ilang sandali pa. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sumilip si Leo. Ang mga mata ay namumugto. Anak, hindi nagsalita si Leo. Itinulak lang nito palabas ang isang laruang tablet na luma at may basag sa screen at saka muling isinara ang pinto. Nagtatakang pinulot ni Alvaro ang laruan. Isa ito sa mga lumang gadget ni Leo na hindi na nito ginagamit. Paikot-ikot niya ito sa kanyang kamay. Iniisip kung ano ang ibig sabihin nito. Akala niya ay nagtatantrums lang ang anak. Itatabi na sana niya ito nang mapansin niyang umiilaw ang maliit na record button sa gilid. Kinutuban siya. Pinindot niya ang play. Ang screen ay madilim noong una. Pagkatapos ay gumalaw ito. Nanginginig ang kuha. Alatang nakatago ang tablet sa isang lugar na mababa. Ang anggulo ay mula sa ilalim ng isang mesa sa kusina. At pagkatapos, lumitaw sa screen ang mga paa. Ang mga paa ni Lucia na naghahanda ng gatas. Nakita niya itong umalis sandali. Pagkatapos, isa pang pares ng paa ang lumitaw. Mga paang may suot na mamahaling sapatos. Ang mga paa ni Carla. Narinig ni Alvaro ang pamilyar na boses ni Carla. Mahina lang, na tila may binubulong sa sarili. Para sa ating kinabukasan. At pagkatapos, malinaw na malinaw, nakita niya sa video ang kamay ni Carla na may hawak na isang baso ng gatas at ang isa pang kamay na nagbubukas ng isang bote ng gamot. Nakita niya kung paano nito dinurog ang tableta at inihalo sa inumin. Nakita niya ang lahat. Nabitawan ni Alvaro ang tablet. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog pero hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso at ang ugong sa kanyang mga tainga. Ang video, ang buong katotohanan, si Carla, ang kanyang fiancé, ang babaeng halos pakasalan niya. Siya ang may gawa ng lahat. Siya ang lumason sa sarili niyang pamangkin. Isang nakakapasong galit ang biglang pumalit sa pagkagulat ni Alvaro. Galit sa sarili niya. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya nagawang paalisin si Lucia? Paano niya nagawang saktan ang babaeng walang ibang ginawa, kundi ang mahalin ng kanyang mga anak? Napaupo siya sa sahig, isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad.
Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay tila dumagan sa kanyang dibdib. Halos hindi siya makahinga. Si Leo, alam ng anak niya. Ito ang paraan nito para sabihin ang totoo. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang maliit at masikip na apartment, pinupunasan ni Lucia ang noo ng kanyang ina. Mula nang mapaalis siya sa mansyon, ginamit niya ang lahat ng natitira niyang ipon para makahanap ng isang maliit na matutuluyan at maipagpatuloy ang gamutan ng kanyang ina, kahit sa mas murang ospital na lang. Gabi-gabi, binabagabag siya ng mga alaala. Ang galit sa mga mata ni Alvaro, ang takot sa mukha ni Luna, ang pagtitiwala ni Leo. Habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit para magbenta ng mga pwedeng ibenta, isang maliit na kahon ang nahulog mula sa aparador. Kumalat ang laman nito sa sahig. Mga lumang litrato, ilang sulat, at isang maliit na plastic bag. Sa loob ng plastic bag, may isang piraso ng metal, itim, may konting gasgas, at may kakaibang hugis. Ito ang pirasong nakuha ng pulis mula sa pinangyarihan ng hit and run ng kanyang ina. Ibinigay ito sa kanya, baka sakaling makatulong sa investigasyon na hindi naman umusad. Pinulot niya ito. Maraming beses na niya itong tiningnan, pero ngayon lang niya napansin ang isang maliit na detalye sa likod nito. Isang bahagi ng isang logo, 3 letra. Ang dalawa ay nabura na, pero ang huling letra ay malinaw, isang letrang O. Bigla siyang kinabahan. Pamilyar ang logo, pamilyar ang disenyo. Napatayo siya at kinuha ang isang lumang car magazine na binabasa ng kanyang ama noon. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ang mga pahina. Mercedes, BMW, Audi, at doon, sa isang pahina para sa mga luxury cars, nakita niya ito. Ang logo ng isang napakamahal na brand ng sasakyan. Isang brand na mayroon si Alvaro Serrano sa kanyang garahe. Ang huling letra ng brand ay O. Nanlamig ang buong katawan ni Lucia. Hindi maaari. Pero ang piraso ng metal ay akmang-akma sa logo na nasa litrato. Ang sasakyang nakabangga sa kanyang ina ay isa sa mga kotse ni Alvaro Serrano? Ang ibig sabihin ba nito, siya o si Carla? Isang malamig na katotohanan ang tumama sa kanya. Hindi ito nagkataon lang. Lahat ng galit ni Carla sa kanya, lahat ng desperasyon nito na mapaalis siya. Marahil ay hindi lang dahil sa selos. Marahil ay may mas malalim, mas madilim na sikretong itinatago. Kailangan niyang malaman ng totoo, kahit na masakit, kahit na mapanganib. Sa Serrano Mansion, tumayo si Alvaro. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang malamig at determinadong ekspresyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone. "Miguel," sabi niya sa kausap, ang hepe ng kanyang security team. "Gusto kong imbestigahan mo ang buong pagkatao ni Carla de la Vega. Utang, mga bisyo, lahat. Walang ititira." "Masusunod, sir," sagot sa kabilang linya. "Isa pa," dagdag ni Alvaro. "Gusto kong kunin mo ang lahat ng dashcam footage mula sa lahat ng sasakyan sa garahe. Simula 6 na buwan ang nakalipas hanggang ngayon. I-recover mo lahat ng data, kahit na ang mga nabura na. I want to know everything." Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na gabi. "Carla," bulong niya sa hangin. "Saan ka man nagtatago, hahanapin kita. At pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo." 2 araw. 2 araw na tila isang digmaan ng nerbiyos para kay Alvaro. Nagkulong siya sa kanyang study. Hinihintay ang mga report mula sa kanyang security team. Si Carla naman, matapos malaman na nasa bahay na si Luna, ay muling lumitaw. Nagkukunwaring isang mapagmahal na fiancé. "Darling, hindi ba dapat mag-celebrate tayo?" sabi nito isang umaga. "Ngayong okay na si Luna, bakit hindi natin ituloy ang ating engagement party? Isang maliit na salo-salo lang para sa mga kaibigan."
Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Alvaro. Perpekto! Ito na ang pagkakataon niya. You're right, Carla. Magandang ideya yan, sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado na kabaliktaran ng namumuong bagyo sa kanyang dibdib. Bukas ng gabi, I will handle everything. Tuwang-tuwa si Carla, hindi namamalayan ang bitag na inihahanda para sa kanya. Kinabukasan, abala ang mansyon, mga caterer, mga florist. Si Carla ay nasa alapaap. Sinusukat ang kanyang isusuot na gown. Si Alvaro naman ay nasa kanyang study. Kausap si Miguel sa telepono. Nakuha na namin lahat, sir, sabi ni Miguel. Sandamakmak na utang sa kasino si Ma'am Carla. At ang footage, nakuha na namin, sir, mula sa itim na sedan. 6 na buwan na ang nakalipas. May na-record itong isang aksidente? Napatigil sa paghinga si Alvaro. I-send mo sa akin, ngayon na. Habang pinapanood ni Alvaro ang malinaw, ngunit nakakakilabot na video, ang mabilis na pagpapatakbo, ang pagbangga sa isang babae, ang mabilis na pagtakas, isang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Si Manang Elida. Sir, may bisita po kayo. Ayaw pong magpapasok ng gwardiya pero nagpipilit po siya. Si Lucia po. Bumilis ang tibok ng puso ni Alvaro. Papasukin mo siya. Dalhin mo siya rito. Ilang sandali pa, pumasok si Lucia. Ang dating maamong muka ay napalitan ng determinasyon. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na piraso ng metal. Sir Alvaro, sabi niya, ang boses ay matatag. Kailangan nating mag-usap. Ipinakita niya ang piraso ng logo. Ang nanay ko po, ang nabangga ng isa sa mga sasakyan ninyo. Hindi na nagulat si Alvaro. Tumango lang siya. Alam ko, Lucia, at alam ko na kung sino ang may gawa. Itinuro niya ang laptop screen. Nakita ni Lucia ang video. Ang itim na kotse. Ang malakas na ulan. Ang katawan na humandusay sa kalsada. Napapahawak siya sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi. Siya, bulong ni Lucia. Siya ang may gawa sa lahat. Oo, sabi ni Alvaro, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. At ngayong gabi, malalaman ng lahat ang katotohanan. Ang engagement party ay marangya. Ang mga bisita ay nagtatawanan, umiinom ng champagne. Si Carla, sa kanyang puting gown, ay parang isang reyna, nakakapit sa braso ni Alvaro. I'm so happy, darling, bulong nito. Finally, magiging akin ka na. Ngumiti lang si Alvaro. May sorpresa ako para sa'yo, Carla. Inakay niya ito sa gitna ng grand staircase. Kinuha ng isang waiter ang atensyon ng lahat. Tumahimik ang paligid. Good evening, everyone, panimula ni Alvaro. Salamat sa pagdalo ninyo. Tonight, we are celebrating my engagement to Carla. But before that, I want to share something. A short film, if you will. A story of truth and deception. Nagtaka ang mga bisita. Si Carla ay ngumiti lang. Iniisip na isa itong romantic na sorpresa. Biglang namatay ang mga ilaw. Isang malaking projector screen na nakatago. Sa likod ng kurtina ang bumaba. At ang unang imahe na lumabas ay ang kuha mula sa laruang tablet ni Leo. Ang kusina. Ang mga kamay ni Carla na naghahalo ng lason sa gatas. Nanigas si Carla sa kanyang kinatatayuan. Ang ngiti niya ay naglaho. Narinig niya ang mga bulungan ng mga bisita. Alvaro, anong kalokohan to? Sigaw niya. Hindi pa tapos ang palabas, Carla. Malamig na sagot ni Alvaro. Ang video ay napalitan. Ngayon, ang dashcam footage na ang ipinapalabas. Ang madilim na kalsada. Ang malakas na ulan. Ang pagbangga. Ang pagtakas. Ang mga bulungan ay naging malakas na pag-uusap. Ang mga tingin ng paghanga kay Carla ay napalitan ng pagkasuklam. Itigil mo yan! Itigil mo yan! Sigaw ni Carla. Sinusubukang takpan ng screen pero huli na ang lahat. At sa kasagsagan ng kaguluhan, isang boses ang pumailan lang. Mamamatay tao.
Lahat ay napalingon. Nakatayo sa may pintuan si Lucia. Ang mga mata ay nag-aalab sa galit at sakit. Ikaw ang sumira sa buhay ng nanay ko. Ikaw ang dahilan ng pagdurusa namin. Hindi! Hindi totoo yan. Gawa-gawa niyo lang yan. Sigaw ni Carla. Ang muka ay parang sinapian ng demonyo. Ikaw! Kasalanan mo tong lahat, Lucia. Nawala na sa katinuan si Carla. Sa desperasyon, dinampot niya ang isang maliit na kutsilyo para sa cake mula sa kalapit na mesa. Mabilis siyang tumakbo papunta kay Lucia. Papatayin kita! Ang mga bisita ay nagsigawan sa takot. Ngunit bago pa man makalapit si Carla kay Lucia, isang anino ang mabilis na humarang. Si Alvaro. Hinarang niya ang paparating na saksak. Sinalo ang braso ni Carla. Tapos ka na, Carla, sabi ni Alvaro. Ang boses ay puno ng kapangyarihan at galit. Sa parehong sandali, bumukas ang mga pinto at pumasok ang mga pulis. Carla de la Vega, arestado ka para sa attempted murder at hit and run, sabi ng hepe ng pulisya. Napaluhod si Carla, nabitawan ng kutsilyo. Tumingin siya kay Alvaro, pagkatapos kay Lucia. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Hindi dapat ganito. Akin dapat ang lahat ng ito. Akin! Habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas, ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa mansyon. Naiwan ang mga bisitang tulala, ang katahimikan, at ang dalawang taong muling pinagtagpo ng isang masakit na katotohanan. Lumapit si Alvaro kay Lucia. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Tumingin lang sila sa isa't isa. Sa gitna ng nagibang selebrasyon, alam na sa wakas, tapos na ang bangungot. Ang katahimikan na naiwan sa mansyon matapos ang kaguluhan ay kakaiba. Hindi ito ang malamig at malungkot na katahimikan ng nakaraan. Ito ay isang katahimikan ng pagtatapos, ng pag-asa, ng isang bagong simula na nag-aabang. Isa-isang umalis ang mga bisita, nag-iiwan ng mga tingin ng awa at pagkamangha. Naiwan si Alvaro at si Lucia sa gitna ng malawak na sala, napapaligiran ng mga dekorasyong para sa isang kasal na hindi na mangyayari. Lucia, panimula ni Alvaro, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na matagal niyang itinago. Wala akong sapat na salita para humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko sa'yo, sa lahat ng sakit na idinulot ko. Umiling si Lucia. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tapos na po yon, sir. Huwag mo na akong tawaging sir, sabi ni Alvaro, dahan-dahang lumapit. Alvaro. Ang pangalan ko ay Alvaro. Tinitigan niya ito sa mata. Ang kasalanan ko sa'yo, hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Pero, hayaan mo sana akong subukang bumawi. Hindi lang para sa'yo, kundi para na rin sa nanay mo. Lumipas ang mga linggo. Tinupad ni Alvaro ang kanyang pangako. Inilipat niya ang nanay ni Lucia sa pinakamagaling na ospital sa bansa. Sinagot ang lahat ng gastusin para sa pinakamahusay na physical therapy. Ngunit higit pa sa pera, ibinigay ni Alvaro ang kanyang oras. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, hindi siya umuuwi sa mansyon. Dumidiretso siya sa ospital kasama sina Leo at Luna. Doon, sa loob ng maliit na kwarto ng ospital, isang pamilya ang unti-unting nabubuo. Si Alvaro, ang bilyonaryo, ay natutong magbalat ng mansanas. Si Leo, na dati tahimik, ay nagbabasa na ng mga kwento para sa lola nanay niya. Si Luna naman ay laging may dalang drawing, mga masasayang larawan ng mga bulaklak at araw. Si Lucia, habang pinapanood sila, ay nakakaramdam ng isang kasiyahang hindi niya pa naramdaman kailanman. Nakikita niya ang tunay na Alvaro, hindi ang malungkot at malamig na amo, kundi isang mabuting tao na nagkamali, isang amang nagsisikap bumawi, isang lalaking may ginintuang puso. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin ng ospital,
Biglang huminto si Alvaro. Lucia, aalis na kami sa mansyon, sabi niya. Nagtaka si Lucia. Po? Bakit po? Masyadong malaki ang bahay na yon. Masyadong maraming malungkot na alaala. Paliwanag ni Alvaro. Bumili ako ng isang bahay sa labas ng syudad. Mas maliit, pero may malawak na hardin. Isang lugar kung saan pwedeng maging bata ulit ang mga anak ko. Isang lugar kung saan pwede tayong magsimula ulit. Tumingin siya ng diretso kay Lucia. Hindi na kita hinihiling na maging katulong, Lucia. At hindi rin ito bayad utang para sa mga kasalanan ko. Hinihiling ko na sumama ka sa amin para buuin ang pamilyang ito. Dahil ang totoo, hindi na namin kayang mabuhay nang wala ka. Naluha si Lucia. Sa pagkakataong ito, mga luha ng purong kaligayahan. Alvaro, mahal kita, Lucia Reyes, sabi ni Alvaro. Ang kanyang boses ay taos-puso. Mahal kita dahil sa kabutihan mo, sa tapang mo, sa paraan kung paano mo binalik ang nangiti sa mga labi ng mga anak ko, at sa paraan kung paano mo tinuruan ang puso kong tumibok ulit. Mahal din kita, Alvaro, sagot ni Lucia, hindi na napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Sa ilalim ng puno, sa hardin ng ospital, sa harap ng mga bulaklak na nagsisimulang mamukadkad, dahan-dahang inilapit ni Alvaro ang kanyang mukha at hinalikan si Lucia. Isang halik na puno ng pangako, ng pagpapatawad, at ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon, ngunit na natiling matatag. 6 na buwan ang lumipas. Isang maliwanag na umaga. Sa isang bahay na napapaligiran ng hardin, ang halakhak ng mga bata ay maririnig. Si Leo at Luna ay naghahabulan sa damuhan. Sa veranda, nakaupo sa isang wheelchair ang nanay ni Lucia. Nakangiti habang pinapanood ang kanyang mga bagong apo. Nagagalaw na niya ang kanyang mga kamay, isang milagro mula sa patuloy na therapy. Lumabas si Lucia mula sa kusina. May dalang isang tray ng juice. Sumunod si Alvaro, inakbayan siya. Masaya ka ba dito? Tanong ni Alvaro. Tumingin si Lucia sa paligid. Sa mga batang nagtatawanan, sa kanyang ina na ligtas at nagpapagaling, sa lalaking nasa tabi niya na mahal siya. Sumandal siya sa balikat ni Alvaro at ngumiti. Noong una, pumasok ako sa mansyon mo para humanap ng paraan para mabuhay, sabi ni Lucia. Pero hindi ko akalain na sayo ko pala matatatagpuan ang dahilan para mabuhay. Hinalikan siya ni Alvaro sa noo. Hindi, sabay nating natagpuan. Ang dating malamig na mundo ng bilyonaryo at ang dating madilim na mundo ng katulong ay nagtagpo. At mula doon, bumuo sila ng isang bagong mundo, isang mundong maliwanag, mainit, at puno ng pagmamahal, isang tahanan.